I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher. Lord, lift me up. Lord, lift me up. Yes, amen, Lord. We stand by faith on heaven. So be it, Lord. Hallelujah. A higher plane that I have found. Lord, bless my feet on higher ground. Amen. Amen. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Blessed be the name of the Lord. Sa gabi ito, salamat sa kaniyang biyaya at pagpapala sa nakalipas na mga araw. Salamat na tayo muli ay dinala sa dahong ito upang patuloy na siya ay ating mapaglingkuran at siya ay ating madakila sa mga panahon na ito. Tayo po yung mukhang manalangin. Aming Diyos na dakila at banal, misa pa kami ay nagpapasalamat for giving us, Lord, this opportunity to have this fellowship. Panginoon, kasama ka sa magitan ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa mga araw na iyong pinagkaloob, kalipas sa mga gawa mo sa aming buhay, sa bawat isa. Salamat sa mga provision na ipinagkaloob. Tunay, O Diyos, na ikaw ang siyang gumagawa sa lahat ng bagay ng aming mga pangailangan. At sa gabi ito, Panginoon, tunay, katulad ng aming inawit kanina, O Diyos, lagi namin sinasabi that you're awesome in this place, O God. Ikaw ay kamangha-mangha sa lugar na ito, O Diyos, sa dahong ito, dahil ikaw ay mayroong salita, O Diyos, na patuloy na iyong pinapadala sa iyong mga banal, sa iyong iglesia. Upang kami, O Diyos, ay patuloy na patibayin, palakasin, at bigyan pa kami, O Diyos, ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na makalakad sa gitna ng likong sanlibutan ito, O Diyos, habang ang buong sanlibutan ay patuloy na lumalago sa lahat ng bagay sa kasalanan. Ang iyong iglesia naman, O Diyos, ay pinalalago mo sa iyong espiritu, sa iyong salita, sa iyong mga paggawa at pagkilos, O Diyos, sa uling mga araw. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, tanggapin mo ang aming mga papuri at pasalamat, O Diyos. Kahit man, Panginoon, sa mga panahon na kami ay nakaranas ng mga kabigatan, ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng pag-alalay sa bawat isa. Ikaw, Diyos, ay patuloy na umaakay sa amin upang kami ay dalhin, O Diyos, sa isang katiyakan, sa isang kagalakan, sa isang malaya na paggawa mo, O Diyos, sa uling mga araw sa magitan ng iyong mga salita. Kaya salamat at purihin ka sa gabing ito. Ikaw ay patuloy namin dinadakil at tinataas, Panginoon. Salamat sa mga nakalipas na mga gawain, O Diyos. Kahit man sa lugar na aming pinuntahan, sa ministry na ng yung lingkod, Pastor Eli, at kahit man sa dahong ito, O Diyos, ikaw pa rin ang siya nagpasapat ng aming mga pangailangan sa iyong mga salita. Hindi ka nagkulang, O Diyos. Tunay napakayaman mo sa lahat ng bagay na patuloy na iyong ginagawa sa iyong iglesia. Kaya salamat sa gabing ito, O Diyos.
Ikaw mismo pa magpala ng iyong mga salita at yung malita lingkod at ang bawat isa ay pagpalain muli ng iyong mga salita. Give us this anointing, O God. Give us your words sa aming mga puso at patuloy mo kaming patibayin, palakasin sa aming pananampalataya. Bayang sa iyo lamang, O Diyos, minsan pa mabalik ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, pasalamat pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. And everybody say, Amen. Amen and amen. Ang Diyos ang magpala sa bawat isa sa patuloy na ating paglakad sa pananampalatayang ito. Let's open our scripture bago tayo magsiupo. Isang pagbati na rin ng isang magandang gabi sa ating lahat. At gusto kong mangusap muli sa aklat ng unang Korinto sa ilang mga bagay pa na binibigay ng Panginoon para sa ating lahat. Sa 1 Corinthians chapter 2, ating basahin sa verse 9 muna. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Everybody say Amen. It's the Word of God. God bless you all. Tayong lahat ay malayang makaupo. Muli isang magandang gabi, ang pagbati sa bawat isa. At salamat sa pagkakataon na muli tayo ay nagkasama-sama dito sa gawain ng Panginoon at sa mga nakalipas na mga araw at sa mga biyaya niya, pagpapala ng mga salita dahil aking pinanood ang ating mga gawain last Wednesday and last Sunday. At isa ako sa mga pinagpala ng mga salita ng Diyos. And I believe, kayong lahat ay pinagpala rin ng Diyos sa ating mga nakalipas na mga gawain. Salamat sa kaniyang pagsama sa amin, sa kaniyang biyaya, sa aming pagparoon sa dako ng Samar. At salamat din sa patuloy na panalangin ninyo sa amin at sa mga kaloob na pinagkaloob ng bawat isa sa patuloy na suporta sa ministry. At bagamat ang ilang mga plano ay hindi man natuloy dahil ang aming una talagang plano is pumunta ng Mindanao after ng fellowship nila Eli, sir, Pastor Eli. So yun ang original plan namin na hindi na natuloy, hindi na tinut ng Panginoon. And then, supposed to be this coming Sunday ay meron ding one-day fellowship sa isang gawain sa Leyte. Na-cancel na rin yon. So, ang Panginoon lang naman nakakaalam sa kaniyang mga plano pa. And then, last Monday sana ay meron din kaming plano to meet up somewhere in Tacloban. Ilang mga ministers from Leyte. So, hindi na natuloy dahil sa mga schedule ng ilang mga manggagawa ay hindi nagtutugma sa schedule. Dahil biglaan din yon, yung pag-uusap na sana ay Monday, nung last Monday, October 6. At gayon pa man, salamat sa biyaya ng Diyos sa gawain sa 2 days fellowship, sa anniversary Thanksgiving kila Pastor Eli, sir. So, exclusive lang yung fellowship sa kanilang church. At kumbaga parang kami lang 5 pastor ang nandun ng mga bisita. Yung mga taga-Arteche ay nandun din. At I think 2 kaluluwa na bisita dun sa fellowship. Salamat sa patuloy na paggawa niya sa dako na yon, Samar. At very touching yung ilang mga testimony na aming narinig. Sila Bar Jimmy, Ate Juliet, aming mga pinsan doon na
So maraming mga na-share na ilang mga bagay patungkol sa mga panahon na lumipas. Ang Diyos ang siyang nag-fulfill sa sa panahon na ang ministry ay sumibol doon sa dako na yon. Kaya sa Diyos mawiyan ng purihan, bagamat medyo sinumpong ako ng aking allergy dahil nga sa linsangan din ng panahon at sa lamig, init na nangyayari doon sa lugar, sa church nila. Then pag uwi namin doon sa aming tulugan ay naka-aircon naman kami. So yung pagbabago-bago ng klima ay nakaka-apekto rin talaga sa aking allergy. Salamat sa biyaya ng Panginoon. It's good to be back sa fellowship sa dakong ito at salamat sa pag-iingat niya sa kaniyang sa aming biyahe pabalik sa aming tahanan. So this time, I just want to speak sa ikapat na bahagi sa ating paksa na God Above Human Philosophy. At bagamat tayo ay ilan lamang dito ngayon, at hindi ko na rin mahintay ang Sunday para ito ay share. But I hope na ang iba ay naka-tune in sa ating live streaming. At gusto ko lang din mag-remind, no, sa ating lahat na regular naman tayo every Wednesday nandito sa gawain. Nawa ay ibalik natin yung ating paraan na tayo ay pumaparito sa iglesia kapag tayo may prayer meeting ay sana mas agahan natin. So kanina ay nag-start tayo na ilan lamang tayo rito, and I think as I observe, para nagiging kasanayan natin ang ganon. So I hope we can adjust naman. I pray we can adjust sa mga panahon na darating at masimulan natin ang gawain na tayong lahat ay sama-sama sa biyaya ng Panginoon. Maaring may ilang mga bagay na sabi natin na nag-cause ng delay. Well, kayo na, delay din kami sa traffic. Pero I believe magawa natin ang lahat ng bagay, may ayos, may adjust para sa gawain ng Panginoon. So, ang ating paksa ay kunin natin pa rin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. At di ko lang ma-recall kung aking nabigay sa inyo ang meaning ng philosophy. Dahil ito ang talagang gusto ko bigyan ng point sa mensahe na ito. Ang philosophy, ibig sabihin, ito ay systematic study of general and fundamental questions concerning topics like existence, knowledge, mind, reason, language, and value. So patungkol daw ito sa mga kaisipan or mga katanungan. So alam naman natin yung mga tao ay maraming mga questions, maraming mga pumapasok sa kaisipan ng tao para kaniyang pag-aralan ang maraming mga bagay sa lupa. Ang isa pang meaning niyan is fundamental questions about life, knowledge, existence, truth, and morality. At katulad ng ating pinag-aaralan sa nakalipas ng mga pagkakataon, I hope ating nasusundan that God is above the human philosophy. Ang Diyos ay higit na mataas o dakila sa anumang kaisipan na ginagawa ng tao. So last time, gusto ko lang balikan yung ating pinagdaan last time, no? 2 Sundays ago. Ang ating subtitle noon is We Speak Wisdom by the Holy Ghost. At yun yung maalala, ang ilang mga bagay na ating tinignan is yung sa verse 12, kung ating babalikan lang, sabi diyan, hindi natin tinanggap ang spirits of the world. Sabi diyan, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. So ang ating pagsasalita ng wisdom na mula sa Diyos ay may kinalaman pala ito sa Espiritu na ating tinanggap mula sa Diyos. Kaya sa ganitong paraan ay malalaman din natin kung anong Espiritu ang ating tinanggap
sa mga panahon na ito because kung hindi tayo nasanay magsalita ng karunungan ng Diyos, then what spirits you have received sa mga panahon na ito? Kung hindi natin kayang salitain ang mga bagay ng Diyos, because when we speak the things of God, ay isa lang pinapakita because we receive the Spirit mula sa Diyos. Nagagawa nating salitain ang karunungan ng Diyos because of His Spirit. Kaya nga sabi ko sa inyo, last time, hindi natin kayang sabihin ang biyayang ito, hindi natin kayang salitain ang grace, ang mercy. Gaano ba ito ka realidad sa atin? Gaano ba makatotohanan ang Diyos ay Diyos ng mercy and grace sa buhay natin? It's hard to tell, to speak kung ano yung mga karunungan ng Diyos, kung ano yung mga plano ng Diyos without His Spirit. Kaya kung inyong babalikan ang mga kaisipan ni Apostol Pablo, si Pablo ay nagpapasalamat sa Diyos at tayo din ay dapat magpasalamat. Because of His Spirit, nagawa nating sabihin kung ano yung biyaya na ating tinanggap sa ating panahon. Kung ano yung gawa ng Diyos nating naranasan sa uling mga araw because of the Spirit of God. And that's why, ako rin ay sumasampalataya mga kapatid, na ang bawat tinatakan ng Espiritu ng Diyos, sila ay magsasalita ng the same words. Those who are sealed by the Spirit of God, ay magkakaroon sila ng the same mind, the same thing. They will speak, they will act. Mayroon silang isang kagalakan sa Diyos, isang pagmamalasakit sa gawa ng Diyos, isang damdamin sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng iba-ibang damdamin sa mga plano ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng reservation. Hindi natin pipiliin lang ang kalooban ng Diyos. Sa magitan ng Kanyang Espiritu, maunawa natin ang maraming bagay na ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos sa ating panahon. Kaya nga sa aklat ng mga awit, ating balikan lang yung Psalm 15, na dito ay tinanong, sino ang makatahan sa tabernacle? Who may abide in your tabernacle? Sino ang makakaranas? Sino ang makakita ng kalwalhatian ng Diyos? Sabi diyan, who may dwell in your holy hill? Pagdating sa verse 2, pinakita ang kasagutan, siya na lumalakad ng matuwid, he who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart. Sino raw ang makakatahan sa tabernacle ng Diyos? Sino ang makakaranas sa presensya ng Diyos? Sino ang makakita at makakaunawa ng mga bagay na inihanda ng Diyos? Sila na lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Sila na nagsasalita ng katotohanan mula sa kanilang mga puso. Kaya kung wala sa atin ang truth, kung wala sa atin ang Spirit ng Diyos, ang Spirit of Truth na ipinangako, hindi natin ma-enjoy ng lubusan ng presensya ng Diyos. Do you agree with that, mga kapatid? Kaya nga maraming mga nasa loob ng iglesia, pag-uwi sa mga tahanan, parang walang mga karanasan, walang mga bagong karanasan na mga gawa ng Diyos. Because kulang sa pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, kulang sa pagkakilala sa mga salita ng Diyos. Pero kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, kung nasa atin ang Spirit of Truth, mula sa ating mga puso, tayo ay magsasalita ng ganung bagay. At sila, ng mga nagsasalita ng katotohanan, sila ang mga binigyan ng privilege, binigyan ng kalayaan to stay or to abide in His tabernacle. Sino sa inyo ang nag-i-enjoy abiding in that tabernacle of God? Ito ba ay realidad sa atin, sa ating panahon?
kapag tayo ay nasa ilalim ng presence ng Diyos, kapag tayo nasa ilalim ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos, kapag nagiging mas masarap na o nagiging banayad na at nagiging masagana na ang pagsasalita ng karunungan ng Diyos, tayo ay nakaranas ng biyaya ng ibayong joy in His presence. Nagiging realidad sa atin ang karanasan, abiding in His tabernacle. Kaya pag uwi sa ating mga tahanan, di ba? Tayo ay nare-recharge. Tayo ay may mga bagong lakas. Kahit man wala ako dito last Wednesday, pinanood ko mga gawain natin last Wednesday and last Sunday. Parang kasama ko na rin kayo na nakikinig ng fresh ng mga salita ng Diyos. Nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon dahil walang katulad ang karunungan ng Diyos. Walang katulad ang kayamanan ng mga salita ng Diyos. I'm so blessed, mga kapatid. Kung paano kami ay pinagpalad din doon sa fellowship sa Samar, sa mga pagtuturo at pangaral ng mga lingkod ng Diyos. Sino ang manahan sa tabernacle ng Diyos? At sino rin ang nag-enjoy sa tuwi-tuwi na kapag tayo ay may fellowship, kapag tayo nasa gathering, kapag tayo ay pumapasok sa kabanal-banalang dako ng presensya ng Diyos, nararanasan natin ang kakaibang pagkilos ng salita, pagkilos ng katotohanan sa ating mga buhay. Nararanasan natin yung pag-aakay ng presensya ng Diyos. Di ba? Nararanasan natin ang realidad ng pagkilos ng salita ng Diyos. Because ang sabi diyan, itong sila na those who speaks the truth in his heart. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na sa magitan ng pagkaunawa ng salita ng Diyos, ay napupuno tayo ng salita ng Diyos. Kapag ating naunawaan, naiintindihan ang pagtuturo ng Espiritu ng Diyos, ang pangaral sa iglesia, tayo ay napupuno ng katotohanan. Tayo ay nilalagyan ng Diyos. Tayo ay sinisidlan ng maraming blessing ng salita ng Diyos. Therefore, meron tayong karanasan to speak the truth. Bawat isa, hindi lang po dapat mga aral, mga diakono, mga elders sa iglesia, hindi lamang yung mga nag-MC, nag-song leader, kahit man kayo na mga musicians, dapat ay magkaroon kayo ng mga personal experience how to speak the truth. Yung mga awit natin, dapat meron kayong mga karanasan how to testify, how to share the Word of God. Kung paano kayo ay pinupuno ng biyaya na yan sa ating panahon. Ang ating subtopic this evening ay binigyan ko ng pamagat na things that are prepared to those who love Him. Mga bagay mga bagay, mga dakilang bagay na inihahanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. It is a blessing, mga kapatid, to witness. Sabi ko nga nung Saturday morning nang ako yung nagmensahe, sabi ko nung last year, ang dami namin dito sa anniversary, parang binila ko na sa 30 plus tayo nun eh. Dalawang sasakyan, din yung iba nag-airplane. Sabi ko, kahit medyo nakakalungkot man, ako lang mag-isa ngayon, pero salamat sa biyaya ng Diyos, again, to witness the fellowship, kung paano nagtatagumpay ang mga banal sa dako na yon, and to see them continue in faith. Kahit katulad natin, marami rin tayong mga trials, marami rin tayong pinagdaanan sa ating mga personal lives. At hindi rin talaga biro ang naranasan ng mga kapatiran doon. At nung Saturday ko lang din nalaman of course, kapag sharing ko si Pastor Eli, sa ilang mga struggles sa ministry ng mga kapatiran, mga young people lalo na,
At lalo na, marami doon talaga ay magkakamag-anak. Nung kami nga ay nagka-picture, o lahat ng Alpes. So majority ng mga kapatid doon ay family ng Alpes. Kapag ka nagkaroon ng mga personal na mga misunderstanding, ay hindi rin talaga biro. At ang ilan ay halos, si Oscar nga, ng aking batiin, kinamayan ko, nung Saturday morning, nagkita kami. Kaya pala na-discern ko na hindi siya kumikibo, malungkot, dahil may mga struggle sa pananampalataya. Kung hindi siguro sa biyaya ng Diyos, maaaring wala sila sa mga gawain, humihinto na at wala ng kagalakan. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil yung last day, nung Sunday, ikalawang araw na gawain, ay nagawa pa rin niyang tumayo at magpatutuwa at umawit sa Diyos. Dahil totoo mga kapatid, kapag realidad ang karanasan, kahit gaano tayo nag-struggle, meron pa rin tayong biyaya na tinatanggap mula sa Diyos para tumayo at magpahayag ng biyaya. Para ipakilala sa lahat ng mga tao na bagamat mahirap ang buhay, alam naman natin kalagayan ng mga believers sa probinsya. Bagamat maraming mga challenges financially at ibang mga pangailangan pa, malayo ang mga bahay, yun lang pagtawid ng mga ilog, sa mga gawain, parito ay struggle na. Yet, pinatunayan na may biyaya ang Diyos sa buhay ng mga tao ito para mayroon silang maipatutuo, mayroong dahilan to testify kung paano ang Diyos ay nanatiling mabuti pa rin at tapat sa Kanyang salita. Kaya salamat, sabi ko sa Kanya, kaya pala, hindi ka kumikibo kahapon, sabi ko sa Kanya. Dahil katulad natin, na sila rin naman ay nakaranas ng iba't ibang mga struggle. But this time, mga kapatid, katulad natin pag-aaralan, may mga bagay na inihanda ang Diyos. Nanaway makita natin sa gabing ito. Inihanda ng Diyos ang mga dakilang bagay para sa mga nagmamahal sa Kanya. So that's our subtitle. Kung kayo ay meron na ikita sa mga salitang ito, naniniwala ako na bibigyan tayo ng Diyos ng maraming dahilan o makikita natin ng maraming dahilan para tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. Kahit marami tayong karanasan ng testimony kanina na pwedeng magpahina sa ating pananampalataya. Pero kapag tayo ay nakaunawa ng kalooban ng Diyos, kung atin nakikita ang bawat salita ng Diyos na naisulat na at binubuksan sa ating panahon, naniniwala ako kahit gaano kahirap ang buhay, mayroon tayong dahilan para magpuri at magpasalamat pa rin sa Diyos. Kahit nandyan, presente ang mga pangailangan, kahit nandyan ang mga karamdaman, ay magawa pa rin natin sabihin sa gabing ito, gaano kadakila ang Diyos, how great is our God. Gaano ang Diyos kabuti, hindi lamang ngayon, kundi sa nakalipas na panahon. Maging sa mga panahong kasalukuyan at sa mga panahon darating. Because sabi sa ating teksto, eyes has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared. Mayroong mga bagay na inihanda ang Diyos. At ang sabi ng Scripture, bago pa magsimula ang panahon, ang Diyos ay busy para ihanda ang maraming mga bagay. Hindi pa nagsisimula ang panahon. Imagine mga kapatid, because itong salita na prepared, so yan ang isang magandang bagay na gusto kong tingnan natin. God has prepared all things. The word prepared, sa Greek word na hetiomazo, it means to provide or to make ready. Imagine how God prepared all things before the time began. Papaano ng Diyos, inihanda maraming mga bagay. He make all things ready
before the existence of all things. At sa Scripture, marami tayong nakikita mga bagay. Katulad ating narinig, ninyo narinig, o ating narinig last Wednesday and last Sunday sa mga pangaral. Napakaraming bagay na inihanda ang Diyos. Pero sa Kanya, hindi naging mahirap para i-prepare para sa iyo ang mabubuti mga bagay. Hindi ang Diyos kailanman nahirapan o hindi siya kailanman nagkulang. And try to imagine, hindi pa nagsimula lahat ng bagay, wala pang nakikita o hindi man nakikita ng mga bagay. God is preparing all these things para sa kanila ng mga iibig pa lang sa Diyos because wala pang lahat ng mga bagay. Para sa lahat ng mga plano ng Diyos in the future. At ang Scripture, napaganda mga patitingnan because even Jesus, na siyang ginamit ng Diyos for our salvation, doon sa mga narinig natin ng mga pagtuturo last Sunday, sabi nga sa ating mahal na Elder Barcholo, it is a blessing. Ito'y kailangan talaga ng iglesia. The gift of teaching. Gift of teaching, preaching, exhorting. Lahat yan ay kailangan ng church. Hindi naman sa buong panahon, lagi lamang kami mangaral sa inyo. Lagi magsasaway, magpaalala. Kailangan din dumating sa panahon na tayo ay turuan din ng truth sa ating panahon. At makita ang maraming mga bagay na plano ng Diyos. Bagamat, kung may mga bago sa atin, of course, mag-i-struggle para habulin ang maraming mga bagay, balikan ang Scripture. Kaya maganda rin tingnan minsan. Kaya nga, sometimes, kapag ako ay nagtuturo sa inyo ng ilang mga mahalagang doctrine or topic sa Aklat ng Revelation, hanggat maaari ay i-detail ko or isa-isahin ang bawat bahagi para ma-absorb nating lahat. Gayunpaman, sometimes, kung kinakailangan daanan lang itong mga kaisipan na ito, itong mga plano ng Diyos, it's a good thing na makita. Ganito pala kalawak yung mga inihanda ng Diyos na mabubuti mga bagay para sa atin. Kaya kung ating tignan na sandali ang John chapter 17, because even Jesus, ang sabi diyan, verse 5, and now you, Father, glorify me together with yourself. With, sabi niya, the glory which I had with you before the world existed. So anong pinapakita diyan? That even in the great plan, in the mind of God, ang Diyos ay magplano sa kanyang kaisipan, at ang kaisipan na ito na tinatawag na Logos, the Word, nang ito ay lumabas mula sa Diyos, begotten of the Father in the beginning or before the time began. Because ang Scripture nagsabi, sa magitan niya, ang lahat ng bagay ay nag-exist. Kaya kung wala, sabi doon, kung wala siya, sa John chapter 1 yun, kung wala siya, ay hindi mag-exist ang lahat ng bagay. Kaya yung tanong kanina, how great our God is, because before the time began, ang Diyos ay napakarami na niyang plano sa kanyang kaisipan, at kung paano ito gagawin ng Diyos, He has all the power to prepare all things. And even Jesus, before His time, bago pa man ang salita ay magkatawang tao, ang sabi diyan, siya ay meron ng glory, which I had, sabi diyan, with you before the world existed. At alam natin, because ang Diyos, sabi nga, nadaanan din, I think, sa nation ni Brother Vince Joy last Wednesday, because God is the Spirit and He is eternal. Naintindihan natin ang Diyos ay nag-exist from eternity to eternity, at siya na pinapakita ng Scripture that God is eternal and exists outside of time.
Kaya bago pa pumasok ang panahon, ay doon ay pinapakita ng ating binasa, inihanda ng Diyos ang maraming mga bagay kasama ng ating kaligtasan at kalwalatian na inihanda ng Diyos para sa iglesia, para sa mga sasampalataya sa Diyos. Lahat yun in His mind ay inihanda ng Diyos. And the Word was God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him. Kaya bago pa lumitaw maraming mga bagay, He was there. The Word, the Logos. And apart from Him, not even one thing came into being that has come into being. Kasama na dyan ang mga angels. In Him was life, and the life was the light of mankind. And the light shines into darkness. And the darkness did not grasp it. At ang word na ito, panating sa verse 14, ang sabi diyan, and the Word became flesh. That is Jesus. Ang salita ay nag-aniyong laman. And dwelt among us, and we saw His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Nang ang salita ay nagkatawang tao, mas nakilala ng marami na sumasampalataya ang kalwalatian ng Diyos. Because as we know and as we believe, God, sabi pa ni Pablo, God was manifested in Christ. Ang buong kagayakan ng Diyos, in His fullness, ang buong kaisipan ng Diyos ay pinangyari niya kay Kristo. At kung paano sabi ng salita ng Diyos, before the time began, ay nandun na ang lahat ng mga nandun na ang kaisipan ng Diyos, nandun na ang pagpaplano, ang paghahanda ng Diyos sa maraming mga bagay, kasama na ang ating kaligtasan ay inihanda ng Diyos sa mga panahon na yun. Kasama rito sa mga preparation na ginawa ng Diyos before time, ay ang kalwalatian sa magitan ng salita ay lumitawan lahat ng bagay according to John chapter 1 na binasa natin kanina. At ang sabi doon, sa magitan niya ay lumitawan lahat ng mga bagay. Sa ibabaw ng lupa, lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, kasama na yung mga spirit beings. At ang Diyos ay nag-prepare ng lahat ng mga bagay. Kasama na yung ating mga narinig last Wednesday, last Sunday. I just hope and pray ating chine-cherish bawat truth na ating naririnig at naunawaan. Na-enjoy nyo ba ang blessing ng truth sa ating panahon, mga kapatid? Inyo ba nakikita ang inyong sarili doon sa bawat salita na ating naririnig? Hallelujah! Na tayo pala ay bahagi sa plano ng Diyos, ng ating palang kaligtasan ay inihanda ng Diyos before the time began. Oh, gaano kabuti ang Diyos, gaano siya kadakila para sa atin, para ating maliitin ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating panahon, para hindi natin makita how precious it is to be here in His presence. Kaya, sabi ni Pablo, while there is an opportunity, gumawa tayo ng may kagalakan. Hallelujah! Tayo ay maglingkod ng may kagalakan sa Diyos. Tayo ay magpasakop sa salita ng Diyos. Tayo ay magpakababa sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay tinuturuan, kapag tayo ay pinapalalahanan, kapag tayo ay sinasaway ng salita ng Diyos, just listen every instruction dahil ang lahat ng instruction na yan ang magdadala sa atin sa kalwalhatian na nag-aantay sa atin sa huling mga araw. Nakakalungkot lang, mga kapatid. Sa kabila ng maraming mga salita ng Diyos na ating naririnig sa mga pagtuturo at pangaral,
yung mga paalala sa atin. Sabi ko nga sa ating mga elders, kausapin for the last time ang young people, si Brother Ian, because twice ko na siya kinausap at hindi siya tumutugon sa ipinapayo ng lingkod ng Diyos. For the last ay kausapin, paalalahanan, kung hindi siya makikinig. Sabi ng Scripture, 2 or 3 witnesses, ay ipahayag sa iglesia. And temporarily, maaaring siya ay ma-disfellowship. Nakakalungkot para sa magulang. Pero hindi natin pwedeng ikondo ng kasalanan. Dahil ang Diyos hindi nagkulang ng paalala. Ang Diyos ay hindi nagkulang ng pagtuturo sa atin. Lalo na kung ating maintindihan how the Lord prepared all this thought, all these plans, all these works na ginagawa ng Diyos sa ating panahon. Lahat ito, bago ka pa lumitaw, kapatid, inihanda na. May Diyos na nag-isip para sa iyo. May Diyos na naghanda para sa iyo. Tapos kapag tayo ay mapalalahanan, hindi tayo maikinig. See? Dito pa lamang sa sulat, hindi na tayo lalayo, no? Dahil napakayaman ng salita ng Diyos. Kaya ba'y sumasampalataya mga kapatid? Napakayaman ng kaisipan ng Diyos. Napakalawak ng grace. Napakalawak ng kahabagan ng Diyos. At alam niyo ba, kahit man ang mga hindi manampalataya ay tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos, dahil ang salita, ang ulan ay pumapatak. Hallelujah, sabi ni Jesus, both sa trigo at sa mga damo. Lahat ay pwedeng mag-enjoy sa biyaya ng ulan. Pero hindi na mababago ng ulan. Hallelujah, kung ikaw ay damo. Kung ikaw ay trigo, ikaw ay trigo sa harapan ng Diyos. That, sabi ni Peter, that will show forth the praises. Yung mga tinawag ng Diyos, sila ang magpapahayag ng kapurihan ng Diyos. Nasaan ang mga tinawag sa huli mga araw na ito, mga kapatid? Pwede ba ating palapakan ng Panginoon? Nandito ang mga tinawag ng Diyos. Hallelujah! Nagmamalasakitan sa isa't isa by the Spirit of God. Hallelujah! Mayroong joy, kagalakan to stay together in fellowship. Kahit na maraming minsan mga pangailangan. Dahil yun naman talaga ang number one na pipigil sa atin yung maraming mga pangailangan. Minsan di na tayo makadalo because wala na tayo minsan pamasahe, maaaring dahil sa layo din ng ating mga pinanggagalingan. Pero sino sa atin ang tatayo at magtatanggol na nakaunawa ng mga plano ng Diyos? Dakila ang mga planong ito ng Diyos na Kanyang inihanda, hindi para sa mga hindi sumasampalataya, kundi para sa iyo na sumasampalataya. At kung ito yung realidad sa atin, then, meron tayong dahilan para hindi manatili sa ating mga tahanan. Mga kapatid, kung tayo ay, isang paalala lang, no? Kung tayo ay matagal na hindi nakaka-attend sa Wednesday prayer meeting, baka kailangan natin mag-isip-isip, kailangan natin mag-adjust, magplano. Sa ating mga mahal ng mga kapatid, kung kayo ay nakasubaybay sa ating live streaming, huwag tayong makontento lamang sa panonood ng gawain ng Diyos. Kailangan natin minsan pumaroon at maranasan personally. Hallelujah. Kung marami mga hindrances, marami pumipigil, then ipanalangin mo na alisin ng Diyos itong mga pumipigil. Kung maraming mga dahilan, alisin ng Diyos ang maraming dahilan. Dahil hindi na po, sabi ng Scripture, hindi na nagbibiro ang ating panahon. Mayroong ginagawa ang Diyos sa ulit mga araw. Yung mga, sabihin natin, yung mga kapatid natin doon sa summer na mga simple lang ang pamumuhay. Yet, sila ay nag-i-enjoy in the presence of the Lord. Hallelujah. Yung mga paghiyaw ay hindi birong kagalakan. How grateful they are sa ministry na itinayo ng Diyos. Sa dako na yun, 15 years na, nag-exist ang gawain at nagpapatuloy. Sabi ko nga sa kanila, huwag na natin hintayin pa na punuin pa ito ng Panginoon dahil alam na natin, medyo malaki-kalaki ang kanilang church building. Huwag natin hintayin na ito ay punuin. Saka tayo magdi-decide, Panginoon, kapag napuno na yung mga tao doon sa church, saka na ako maglilingkod sa iyo. No! Because kaya ng Diyos kumilos. Sa 2-3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ang Diyos ay gagawa sa kanila. Hindi natin
kayang limitahan ang kakayahan ng Diyos. Malawak ang kaisipan ng Diyos. Hindi na tayo lalayo. Dito lamang sa 1 Corinthians. Balikan tayo sa chapter 1. Ang ilang mga bagay dito na pinakita ni Pablo that God has prepared. 1 Corinthians 1 verse 2, binanggit dyan yung sanctification in Jesus Christ. Tayo ay pinabanal, nililinis sa magitan ng salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? The church is being sanctified through Jesus Christ. At siya'y nasa kanyang iglesia by His Word, at kung ang salita ay sumasagana, then ang church ay pinababanal at patuloy na nililinis. Agree ako sa nabanggit last Wednesday. The Word is cleansing or is cleaning the church. Purifying the church. At isa lamang ito sa mga bagay na inihanda ng Diyos before the time begins. Verse 2, o doon pa rin sa verse 2 binanggit, called to be saints. At sino naman mag-aakala sa atin na tayo pala ay bahagi sa mga banal ng Diyos? Sino sa atin makakakala tayo pala ay bibigyan ng opportunity to live as a saints of God? Para tayo ay makaunawa at makita natin, ito pala yung plano ng Diyos. Ito pala yung mga bagay na inihanda ng Diyos. Verse 8, binanggit dyan, na tayo ay, sabi dyan, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Kaya ina makita ng iglesyang ito, ng mga anak ng Diyos, kahit pa gaano kapangit yung buhay natin in the past, ang plano pala ng Diyos para sa iyo ay maging isang walang kapintasan sa araw ng Panginoon. Kay ganda ng kanyang inihanda na buhay para sa atin. Verse 9, binanggit dyan, called into the fellowship of His Son, Jesus Christ. Kaya sarap makita that today, we have a fellowship kasama ang presensya ng Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Tayo ay merong karanasan individually, personally, ay naranasan natin ang paghipo ng Panginoon sa ating mga puso. Hallelujah. At pag-akay niya sa ating mga lakad, sa ating mga buhay, tanda na hindi tayo pinabayaan at iniwan ng ating Panginoon. Hallelujah. Called into the fellowship of His Son. Pagdating sa verse 30, sabi dyan, you are in Christ Jesus. But of Him, you are in Christ Jesus. Sa paanong paraan? Because of His Word na ating tinanggap at naunawaan at ipinamuhay sa ating panahon. Sa isang bahagi ng Scripture, sabi ni Pablo na we have the mind of Christ. So kung tayo ay nakay Kristo, we have the mind of Christ. Ibig sabihin, we can understand Him who speak to us. Kapag ang Panginoon ay nangungusap gamit ang fivefold ministry, we understand that Jesus is speaking to us. That we have a personal dealing, personal relationship sa Panginoon sa huling mga araw na ito, na hindi tayo lumalakad na sa ating mga sariling pangangatwiran. And then, pagdating sa verse 30, sabi dyan, Jesus Christ is our wisdom, righteousness, sanctification, and our redemption. So lahat ito ay inihanda ng dakilang Diyos before the time began. God prepared all these things. At sino mag-aakala na ganito pala ang plano ng Diyos sa buhay natin sa uling mga araw? Tayo na mga nabuhay minsan sa laman, sa kasalanan. Do you agree, church? Dati tayo, sabi ni Pablo, na tayo ay dating mga ganon
binanggit niya isa-isa, hallelujah, ang mga kalayawan ng laman, ang mga kasalanan ng laman. Sabi niya, dahil tayong ganon, but we have been washed, you are been washed and cleansed, hallelujah, and sanctified by the blood of the Lamb, by His Word. Mayroon nang nabago sa atin, mayroon nang ginawa ang Diyos. That through Christ, nagkaroon tayo ng karunungan, katuwiran, kabanalan, katubusan. At kung tayo ay wala kay Kristo, hindi natin maranasan ang maraming mga bagay na ito which God has prepared for us sa uling mga araw. Pagdating sa chapter 2, verse 4, binanggit naman doon, dinaan natin yan last time, mayroon tinatawag na demonstration of the Spirit and power. Merong tinatawag na demonstration of the spirits and power. At sino ang makakaranas niyan? Sila ng mga may tatak ng Espiritu ng Diyos. Kayo na mayroong selyo. Kayo, bawat isa na pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, there has to be a demonstration of truth. Mayroong tinatawag na pagkilos. Yung truth na iyong nakikita, nababasa sa Scripture ay nagmamanifest in power and in spirit. Kaya nga sabi one time, di ba, ating binasa, ang mga tao ay wala nang masasabing anumang masama against you because ang salita ng Diyos ay nahayag sa buhay mo. Ilan lamang yan sa mga inihanda ng Diyos na mabuti mga bagay. Verse 7, nagkaroon tayo ng opportunity to speak wisdom of God. But sabi ni Pablo, but we speak God's wisdom in a mystery. At ito yung mga hidden wisdom which God predestined or ordained sa ibang salin. Inihanda ng Diyos before the ages to our glory. So nakita niyo ba yung part na yun, mga kapatid? Salamat din pala sa biyaya ng Panginoon because nung kami umalis nung Wednesday morning, Pastor Joe, hindi rin talaga maganda ang pakiramdam niya. At because ang kanyang puso ay nagagalak para sa aming lakad, kasama kami napaparoon sa gawain. Kahit medyo masama kanyang pakiramdam ay tumuloy pa rin siya. At yung unang gabi namin doon, talagang nag-struggle siya sa ubo, sa sipon din, hanggang second day, second night. May time na nagising ako madaling araw, ay dry cough yung kaniyang ubo. So, wala naman akong magawa, kundi manalangin lang para sa kanya. At napansin ko, nung second day ng gawain, ay nag-start na rin ako na ma-allergy. So, hatching na rin ako at runny nose na rin, dahil nga sa pababago-bago ng klima. At bago pa kayo umuwi, si Pastor Benji naman sa Pastor Edgar, nagkahawa-hawa na kami doon, mga kapatids. Buti yung dalawa ay, si Pastor Jacob hindi na damay. Pastor Benji at Pastor Edgar ay pag-uwi, masama na rin yung pakiramdam nila. Kaya, so habang nasa gawain kami, habang nag-enjoy sa presensya ng Panginoon, ay sumasabay talaga yung laman, yung mga weaknesses. Pero salamat, dahil nga mayroong demonstrasyon ng Espiritu ng Diyos, hindi tayo kayang ibagsak ng mga gawa ng ating mga laman. By the grace of God, tayo ay nakakatayo pa rin, nakabangon pa rin, bagamat nag-struggle, pero buhay ang pangako ng Diyos, ang aking biyaya ay pasasapatin ko sa iyo. Hallelujah. Ako'y nananalangin na lamang, I believe, aking mga kasama, nananalangin na lang sa kwarto, pag-uwi doon sa bahay. Sabi ni Pastor Joe, bibili na lang ako siguro ng Robitussin para sa akin dry cup. Pero hindi na siya nakabili dahil nagsimula naman umuki ng kanyang kanyang naramdaman at nag-request siya ng hot lemon doon sa mga kapatiran. Saturday morning and Sunday morning ng gawain ay nag-hot lemon siya, warm lemon. Pero ako naman ay hindi na rin ako naka-request ng warm lemon pero
Tinry ko na lang na uminom ng maraming water para mas gumaan ang aking pakiramdam. So you see, kahit man sa ating mga personal na kalagayan sa ministry, sa ating paglakad sa panampalataya, bagamat maaaring magkaiba-iba tayo ng level ng struggle, mayroong mas mahirap, mayroong hindi naman masyado mahirap, pero lahat tayo ay nakadepende sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Lahat tayo ay umaasa lamang na maging mabiyaya ang Diyos para tayo ay alalayan, tulungan sa ating mga pangailangan. At kalakip riyan ay ang mga bagay na ginagawa o plan ng Diyos o ginagawa ng Diyos para sa ating pagkataong loob, para tayo magkaroon pa ng encouragement, biyaya para magpatuloy. Kung maaari lang ay magpahinga na lang, di ba? Magpahinga na lang sa bahay kapag masama ang pakiramdam. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kung ito'y inyong karanasan, mga kapatid, dahil sa kasaganaan ng pagkilos ng biyaya ng Diyos sa ating gawain, ang ating mga pagkauaw ay kaya nitong tapatan ng ating mga kahinaan sa laman. Ibig sabihin, kahit tayo nag-i-struggle, kung ang kagalakan mo sa iyong puso is to be there in His presence, ang Diyos ay may magagawa para sa iyong pangailangan. That's the way, I believe, isang paraan to express, to demonstrate yung biyaya, yung blessing na tinanggap natin kung paano natin in-exercise ang mga bagay na ito. So sa verse 7, sabi diyan, we speak the wisdom of God, yung mga hidden wisdom of God, which God predestined or ordained. So ang Diyos ay pinakita diyan that God prepared all things. Kasama na itong inihanda ng Diyos ang pagsusugo ng kanyang Espiritu, dahil ang sabi doon sa isang talata, that we may know the things freely given to us by God. Sa anong version? I think sa chapter 2. By Spirit, so that we know. Verse 12, chapter 2. Isa ito sa inihanda ng Diyos. God prepared, inihanda niya ang pagsusugo ng kanyang Espiritu so that ang kanyang iglesia sa huling mga araw, ang sino man ang sumampalataya sa Diyos, ang sino man makaunawa sa biyayang ito, ang sino man tawag niyan, pasukin. Because that's the word. Never entered into the hearts of man. Ang sino mang tao na pasukin ang salita ng Diyos or makaranas, makaunawa ng salita ng Diyos, ay maunawaan ang mga bagay na inihanda ng Diyos before the time began. Kaya ang ating pag-asa lagi, ang ating tawag niyan, ang ating pagpahinging depende sa Espiritu ng Diyos ay ganun-ganun na lamang, mga kapatid. Because kahit gaano pa kasagana, kayaman ng mga pagtuturo ng salita ng Diyos, kung hindi tayo tumanggap ng Spirit of Truth, hindi natin maunawaan ang mga malalalim na bagay ng Diyos. Kahit pa mag-ubos ng panahon ang mga lingkod ng Diyos, 3 oras mangaral, 2 oras, 5 oras tumayo sa inyong harapan, without the spirits of truth, na sabi ni Jesus, ito'y inyong tatanggapin. Without the Spirit of God, hindi natin magagrasp ang mga katotohanan ng salita ng Diyos, ang mga plano ng Diyos. At yun dahilan, hindi nakapagtaka. Marami ang kulang sa, tawag niyan, kulang sa desire. Mga kapatid, do you have this kind of desire na kayo ay nauuhaw lagi sa mga katotohanan ng salita ng Diyos? Do you have this joy in your heart? Kapag kayo ay paparoon sa gawain ng Panginoon, ang inyong expectation lagi, God will speak. God will reveal His Word. God will teach us
Sa maraming mga bagay, lalo na sa ating pinag-uusapan, ang mga ito ay inihanda pala ng Diyos before the time began. God prepared all these things at sa magitan ng kanyang Espiritu ay ating naunawaan so that we may know the things of God, the things that God prepared for us. Ating balikan ng verse 9 sa ating text. Para ipakita sa atin sa gabing ito na magkaroon tayo ng dahilan, mga kapatid, na totoo ang Diyos ay dakila para sa atin if you believe it. Paano ang Diyos inihanda ang lahat ng bagay para sa atin? Paano ang Diyos inihanda ang ating kaisipan para ating maintindihan ang plano ng Diyos? Paano ang Diyos inihanda ang kanyang salita sa pamamagitan ng 5 kaloob ng Diyos na siyang magpapatibay at magdadala into unity ng iglesia? All these things, ang sabi diyan, things which eye has not seen, and ear has not heard, and which have not entered the human heart, all that God has prepared for those who love Him. Ibig sabihin, mga kapatid, walang sino man tao ang makakaunawa sa inihanda ng Diyos. Walang mata na makakita, walang tainga na makakarinig, walang puso na tatanggap ng mga bagay na inihanda ng Diyos kahit tayo. Lahat ay walang makakaunawa, pero tayo ay nagpapasalamat sa Diyos because by His Spirit, by the Spirit of God na Kanyang isinugo para sa iglesia, and so that we may know, upang ating maunawaan, ganun pala kadakila ang Diyos na tumawag sa atin. Ganun pala kabuti ang Diyos. Sino sumasampalataya sa gabi ito, mga kapatid? Ganun pala kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Ganun pala kalawak ang biyaya niya para i-preserve ang buhay na ito mula pa sa ating paglitaw, sa ating kapanganakan. Hindi ba natin naisip ang bagay na yan na bago pa man tayo isilang ng ating mga magulang, ang Diyos ay naghanda na ng mabubuting bagay para sa iyo. Bago pa man tayo lumitaw, sino sa atin na may mga karanasan, mga bata pa, iningatan na tayo ng biyaya ng Diyos, knowing wala pa tayong alam sa pagtawag na gagawin ng Diyos. Pero on our early age, as we are growing up sa ating bilang bata, bilang adulthood, at hanggang sa mature, nung tayo tawagin, meron palang biyaya na nag-iingat sa ating mga daan. Meron na palang ginagawa ang Diyos sa mga panahon na yun. Sa Greek word, itong sin is ido. Ido. Double E. D-O. That is to know, to be aware, to perceive, or to understand. That's why maraming mga tao na-miss ang biyaya ng Diyos kahit sa panahon ni Jesus. Kaya nga sabi doon sa isang bahagi, sabi ni Pablo, kung kanilang naunawaan lang sana, then hindi nila ipapako ang Panginoon ng kaluwalhatian. Maraming mga tao sa lupa, lalo na ang mga may karunungan, may kaalaman, yung may mga pinag-aralan sa ibabaw ng sanlibutan, ang sabi diyan, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, ni pumasok man sa puso ng tao. At sabi ko sa inyo kanina, kahit man tayo ay nasa ilalim ng ganong salita, pero salamat, by His Spirit, ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Sino sumasampalataya? Tinanggap ba natin ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid? Meron ba tayong sapat na biyaya to understand, to know, to receive what the Lord has spoken? To understand those mysteries
this. Sabi ko kay Bartolo, there are many major topics, subject, thoughts, great plan of salvation that only those who are mature and receive the Spirit can understand. At sa dami ng mga bagay na ginawa ng Diyos, pinlano niya, hallelujah, kapag hindi ka nauhaw at nag-desire to understand it, in the first place, kailangan mong pakanasain ang Espiritu na mula sa Diyos para makita mo, Panginoon, gusto kong maunawaan ang iyong plano sa buhay ko. Panginoon, gusto kong maunawaan why mayroong pagdadaanan ng iglesia sa ang iglesia ng Diyos na tinatawag na in the twinkling of an eye. Dahil kung naunawaan mo yan, kahit gaano kahirap ang buhay na ito, ang puso mo ay nagdi-desire. One day, there's a twinkling of an eye na magpapabago sa ating kalagayan. Kahit maraming mga pumipigil sa atin ng mga pangangailangan. Kapag meron dito nakakalimot, ipaalala natin, at Diyos na tumawag sa iyo ay mayaman na Diyos. Kapag mayroong karamdaman, huwag mong kalimutan kapatid, ang Diyos ay nangako, may plano siya sa kaniyang latay, tayo ay gumaling. Ang Diyos mula noon, ngayon at sa dati na mga panahon, hindi siya nagbago. He's still the same God of Abraham, Isaac, Jacob. The Lord will provide. Ang Diyos na tumawag ay Diyos na marunong, matalino, mayaman sa lahat ng bagay, hindi nagkulang sa lahat ng bagay. When Joshua, hallelujah, na siya ay nasa huling buhay ng kanyang ministry, at alam niya, magpapaalam na siya, hindi na magtatagal ang kanyang buhay sa harap ng bahay ng Diyos. Ang sabi niya, he declares that God, all His word, hindi nag-fail, kahit isang salita ay hindi nakalimot ang Diyos. And I believe ganyan din ang ating magiging karanasan, mga kapatid. Maraming nakamiss ng biyayang ito, even in our days. Because hindi naman lahat ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Pero tingnan natin sandali itong Psalms 95. At tingnan niyo mabuti how Apostle Paul wrote this. Hindi nakikita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao. Psalms 95 verse 7. For He is our God, and we are His people, of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as at Meribah, as on the day of Massa in the wilderness, when your fathers put me to the test. They tested me, though they had seen my work. Nakita ng mga tao, ng mga Israelita, ng mga anak ni Israel, how God manifested in their time, how the Lord works miraculously, supernaturally sa mga panahon na yun, how God prepares food for these people, yung pagkain ng mana, how the Lord give them water para may mainom sila sa panahon na sila nauuhaw, how God works, how God display His mighty hands, hallelujah, na kanyang i-struck ang Egyptians, ang kaharian ng Egypto sa panahon na yun, and God delivered His people, yet they don't understand the Lord. Hallelujah. Though they had seen my work, for 40 years I was disgusted with that generation and said they are a people who err in their hearts. Yun pala yung reason. And they do not know my ways. Therefore I swore in my anger, there certainly shall not enter my rest. So the point is, ang sabi dyan sa verse 9, though they had seen my work, ay hindi pa rin naunawaan na ang Diyos na tumawag sa kanilang mga magulang ay dakila na Diyos
na makapangyarihan sa lahat, may magagawa sa lahat ng bagay. Ganun ba ang ating pagkaunawa sa Diyos na tumawag sa atin sa huling mga araw, mga kapatid? Meron ba siyang magagawa sa lahat ng bagay na ating pangailangan? Hallelujah! At kung tayo merong karanasan nito, tayo ay magdi-desire, hallelujah! Mauuhaw, I want to be in thy presence. I want to live. I want to abide in His tabernacle. In His presence there is fullness of joy. Walang katulad sa presensya ng Diyos. Walang kaparis ang karanasan kapag ang Diyos ang tumawag. Hallelujah! Kapag ang Diyos ang nagpakilala at nagbukas ng kanyang sarili. And then I can say, isang malaking kamangmangan, mga kapatid, ang makita mo na ang Diyos ay gumagawa na pero hindi mo nauunawaan. Isang malaking, tawag dyan, pwede kong sabihin, isang malaking loss. Kaya nga maraming buhay na baon sa ilang, sabi ng salita ng Diyos. Because hindi sila sumampalataya sa sinugo ng Diyos. That is Moses. Hindi sila sumampalataya sa kautusan ng Diyos. Hindi nila sinundan ang mga ordinances, ang mga pagtuturo, ang mga dapat gawin ng bayan ng Diyos sa mga panahon na yan. Though they had seen my work. At ito ay nauulit pa rin sa ating panahon. Naway, huwag mangyari sa atin. Na bagamat narito na, ang Diyos ay gumagawa by His Word. Sino sumasampalataya sa gabing ito? Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Naririnig na natin, nakikita na natin ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. There's so much things na napakasarap tingnan, i-consider, pag-aralan, at maunawaan by the grace of God. Yet, kamusta naman ang ating mga kabataan? Mayroon ba tayong paglago in spirit, in understanding? Dahil kahit gaano tayo katagal na sa ministry, sabi ni Pablo, sila ng mga nakatayo ay mag-ingat, baka kayo'y mabuwal. Know where your feet stands in. Alamin niyo kung saan kayo nakatayo sa salita ng Diyos at panghawakan ninyo. These are the things God prepared at hindi nakita ng inyong colleagues, ng inyong mga kasabayan, ng mga kaibigan sa labas. Pero naunawaan mo ang biyayang ito ng Diyos. By His Spirit. Kaya ito Isaiah, punta natin Isaiah 64:4, sabi dyan, chapter 64, verse 4 ng Isaiah, for from the days of old they have not heard or perceived by ear, nor has the eye seen a God besides you. Sino itong Diyos? Who acts in behalf of one who waits for Him. Di ba? Napakasarap ng mga salita ng Diyos. Ang Diyos na nag-prepare ng maraming mga bagay ay Diyos na gumagawa in behalf of those who waits for Him. God has prepared all these things, lahat ng bagay natin ay kita at naunawaan sa Scripture. Ang ating kaligtasan, ang ating katubusan, ang kabanalan na mula sa Diyos, ang pag-ibig na mula sa Diyos, ang karunungan na mula sa langit, those wisdom from above, those wisdom and knowledge na mula sa Diyos. Ang sabi ni James, ito ay malinis na lisay. Ito ay madaling ayunan. Ito ay walang pagmamalaki sa sarili. Hindi ito nagbo-boastful sa ating sarili. Hindi tayo tumanggap ng karunungan para tayo magmalaki sa ating sarili. The more nandyan ang kasarapan ng kapahayagan ng salita ng Diyos, the more na tayo ay ibinababa in spirit. Para magpasalamat lagi sa Panginoon na tayo ay kinabahagan sa uling mga araw na ito. God has prepared all things. Para kanino? To those who love Him and to those who wait for Him. Napansin niyo ba ang mga salita ng Panginoon, mga kapatid? Nangungusap, hallelujah, ng panahon na darating. Pero sa kanyang kaisipan, meron ng sasampalataya, merong iibig sa Diyos, merong mag-aantay sa kaluwalhatian ng Diyos. And God prepares this grace, this blessing.
bago pa tayo lumitaw, ay nagandan ang Diyos para sa iyo. See? Sabi ni Pablo, kahit man tayo patay pa sa kasalanan, yet Christ died for us. Kahit tayo wala pang unawa sa lahat ng plano ng Diyos, ang biyaya ng kamatayan ng Panginoong Kristo Jesus ay pinasagana na even, yet we still sinners. Kahit tayo ay nandun pa sa kasalanan, nabubuhay, lumalangoy sa kalayawan at maraming mga bagay, yet ang pag-ibig ng Diyos ay inihahanda na para sa iyo. Isang araw ang Diyos ay tumawag sa iyo. Isang araw ang Diyos ay itinayo ka, ibinahong ka, hindi ka para dyan sa lusak ng kasalanan, ikaw ay para sa kalwalhatian na aking inihahanda para sa iyo. Hallelujah. God has prepared all things. At paano nalaman ng Diyos na mayroong iibig sa Kanya? Of course, because of His foreknowledge. At ang Diyos lamang mayroong kakayahan para gawin ang bagay na ito. Ang makita ng mga panahon na darating in His own counsel. Kaya nga tinawag yan ni Paul sa Ephesians na mystery of His will. Minsan, Lord willing, tatalakayin natin yan para lubusan nating ma-enjoy ang pagtawag na ito ng Diyos. So God prepared all these things para kanino? To those who love Him and to those who wait for Him. So aking pinagsama yung sulat ni Pablo at yung bagay na sa Isaiah 64 verse 4 na ang biyaya pala na ito na gagawin ng Diyos hanggang sa ating panahon ay para sa mga iibig sa Kanya at para sa mga mag-aantay sa Kanya. At paano nakita ito, paano ito sinabi ng Diyos? By foreknowledge. God predestined us to receive, to know. At ang Diyos na mabuti by Spirit. Hallelujah. Salamat, mayroong mga tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Salamat, isa tayo, isa ka, isa ako, isa ang bawat isa na mayroong Espiritu ng Diyos para maunawaan, this is what the Lord has prepared for us in the last days, ating panahon. And that's why, masabi ko na mapalad ang bawat isa sa gabing ito. Mapapalad kayo mga kapatid. By the grace of God. Ating punta ng 1 Peter chapter 1 sa ilang mga sandali. Atin nyo na lamang magpamanhin. Pwede tayo mag-stand ng kaunti pang minutes. Let's read 1 Peter chapter 1. Sa verse 10, sabi diyan, tungkol sa pagkaligtas na ito, remember, Apostle Peter, isinulat niya ang bagay na ito. Pagkatapos ang Panginoon ay umakyat sa kalwalhatian, nagpasimula ang mga alagad, magturo, mangaral, at isulat ang kapahayagan na mula sa Diyos. At ng kanyang isulat ang bagay na ito, pinakita niya, this salvation, sabi diyan, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng pautuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalwalhatiang halili sa mga ito. Ibig sabihin, kahit man sa lumang tipan na isulat na ang shadow of all things, of good things to come, ipinapakita na ang pagparito ng Kristo, ng Messiah, ng Savior, ng Redeemer, to those who will believe, ang blessing, ang biyaya ay inihanda ng Diyos. At ang sabi diyan, tuloy natin, na ipinahayag sa kanila. Verse 12. Na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Ibig sabihin, ng ang mga propeta ay ginamit to speak, to write, the grace na dadali ng Diyos sa lahat, hallelujah, ay pinakita na ito'y inihanda ng Diyos, hindi lang para sa mga tao ito na nagsusulat at nangungusap ng mga hula sa lumitipahan, kundi alang-alang sa mga tatanggap sa Panginoon.
alang-alang sa mga makakarinig ng biyayang ito. Hindi sa ganang ka ng sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na ang mga bagay na ito ay ninanasang mamasdan ng mga anghel. Kung pag-uusapan ang salvation, nag-desire ang mga propeta, and even the angels desire to see this grace. Para tingnan at makita how God prepares the grace na dadalhin sa mga sasampalataya sa Diyos. Pero ang kanilang pagnanasa ay natiling desire until dumating ang pangako sa mga panahon na iyon. Tuloy natin sa verse 13, mga kapatid. Kaya't inyong bigisan ang mga baywaw ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. So lahat ito natin binabasa ay mga bagay na inihanda ng Diyos. Even the time begins. So ganun po kalawak ang kaisipan ng Diyos, ganun po kayaman ang kaisipan ng Diyos. Ang sabi diyan, nagaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dati mga masamang pita na kayo'y nasa kawalan ng kaalaman, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So dumating sa point na Diyos ay tumawag. At ang Diyos na ito na tumawag ay nagpakilala as holy. Binigyan tayo ngayon ng opportunity to understand Him who hath called. Kung paano siya ay malinis, banal, dalisay. Gayon din naman ang mga tinawag ay kailangang mabuhay na dalisay, banal, maayos sa harapan ng Diyos. Because God who calls us is holy, sabi ng salita ng Diyos. Verse 16. Tuloy natin hanggang verse 25 yan. Verse 16, sapagkat nasulat kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. At kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang tinatanging tao na umahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Ibig sabihin, kung saan man kayo dalhin ng Panginoon, dalhin nyo yung pananampalataya, yung pagkilala na ito sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos. Na inyo nalalaman kayo tinubos, hindi ng mga bagay na nangasira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. So gaano kabuti ang Diyos, mga kapatid, na ganito ang paghahanda na ginawa ng Diyos before the time began. Verse 21. 20. Na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Ang sabi sa verse 20, was foreordained before the foundation of the world. Ibig sabihin, lahat ito na naisulat, lahat ng bagay na ipinakilala ng Diyos by His Son, by the Lord Jesus Himself, and all the blessings that we are receiving from the Lord, lahat ito ay inihanda or ordained or foreordained before the foundation of the world. But by the grace of God, sabi diyan, was manifest in our times. Ganun kabuti ang Diyos natin pinaglilingkuran, mga kapatid. Ganun kalawak ang kaisipan ng Diyos. Ganun ang Diyos kabanayan kung pag-uusapan ng pag-ibig, hallelujah, ang biyaya. Ganun ang Diyos tinawag na long-suffering God. Dahil lumipas pa ang 1,000 years sa panahon ni Noah, ang sabi ng Scripture, nakita ng Diyos na ang puso ng tao ay pawang marumi. Bagamat inulubog ng Diyos sa judgment ng floods ang buong sanlibutan,
Pero alam natin, nakapasok pa rin ang kasalanan sa ark hanggang sa ito ay dumami ulit sa panahon ng mga anak ni Noah hanggang sa ating panahon ay nagpatuloy ang gawa ng kasalanan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, as God prepared all these things, God foreordained before the foundation of the world. Kahit man bumilang ang 1,000 years, ang mga plano ng Diyos, sabi niya, my counsel shall stand forever. Anumang mabuting bagay na inihanda ng Diyos, hanggat hindi pa natatapos ang kabuuan ng plano ng Diyos, ito'y kanyang pangyayarihin, maging sa ating panahon, mga kapatid. Ating tuloy sa verse 21, na sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya ay bumuhay na maguli sa mga patay at sa Kanya ay nagbigay ng kalwalatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapas sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, nang siya ay nagpakilala sa atin, nang siya ay ating tanggapin at sampalatayanan, then ang ating pananampalataya at ating pag-asa ay napasa Diyos at hindi na napasa tao. Hindi na tayo umasa sa ating mga sariling kalakasan. Ang sabi ni Apostle Peter. Verse 22, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa, yamang ipinanganak kayong muli, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. So how the Lord prepares all these things, ang Diyos ang nakakaalam kung paano niya executes ang mga bagay na ito. At kung paano niya ipapaunawa sa atin by Spirit. Apostle Peter encourage niya tayo na ating unawain ang bagay na ito, na tayo ay ipinanganak hindi ng corruptible seed, but by incorruptible. That's the word of God, mga kapatid. Sabi diyan, by the word of God, which liveth and abideth forever. Kailan ba nagsimula ang Diyos nagplano bago pa lumitaw ang lahat ng bagay? At para kanino mga mabuting plano ng Diyos? Para sa kanila na umiibig sa Diyos. Para sa mga nag-aantay sa Diyos. Hallelujah. Hanggang sa ating panahon ay napakasarap ng mga bagay nito, mga kapatid. Because ang sabi niya sa verse 24, ang lahat ng laman ay gaya ng damo at lahat ng kanyang mga karangal ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Dadapat ang salita ng Panginoon. Dadapat ang mga bagay na inihanda ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang salita ng Panginoon ay mamamalagi magpakailanman. Ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Hanggang sa ating panahon, mga kapatid, kay sarap bulay-bulayin ang bagay na ito. Kung paano tayo naging bahagi sa mga plano ng Diyos, kay sarap tingnan na hindi pala mawawalan ng saysay yung buhay na mayroon tayo sa ibabaw ng lupa. Hindi pala mawawalan ng kabuluhan ang laman na ito na kahit maraming kahinaan, may kapangyarihan ng Diyos para palakasin tayo sa uling mga araw. Kahit ang ating mga kakulangan, ang ating mga kaisipan, hallelujah, kahit ang ating mga limited thinking ay kayang payamanan ng Diyos at kaya natin sabihin by His Spirit ang wisdom na mula sa Diyos. Hindi pala tayo by our own selves, hindi pala tayo tinawag para manatili tayo lumakad sa ating sariling pag-iisip. Salamat, mayroong pag-iisip ng Diyos na inilagay para sa ating mga kapatid. Now, anong sabi sa ating text, sa ating pagkatapos sa ilang bagay pa? No eye has seen, no ear has heard. Ulitin ko, mga kapatid, na kahit man tayo ay sakop sa bagay na ito, kahit man tayo ay walang kakayahan, maunawaan ang mga malalim na bagay ng Diyos. Pero salamat, mayroong Espiritu, mayroong Spirit of Truth, mayroong ibinigay ang Diyos na comforter sa iglesia. Bagamat maaring tayo sa unang panahon, hindi natin kaya unawain ang pagliligtas, ang redemption, ang kalwalatian na nag-aantay sa atin. But by and by, dahil tayo ay patuloy na lumalakad,
Dahil mayroong mga nagtitiis. Nasaan ang mga nagtitiis ng mga anak ng Diyos? Mayroong mga nagmamalasakit, mayroong patuloy na nagdi-desire, nauuhaw, salamat, mayroong mga mata na binuksan ng biyaya ng Diyos. Salamat, mayroong mga tainga na nakaririnig ng mga plano ng Diyos. Salamat, mayroong mga puso na nilinis ng salita ng Diyos, enough para ating tanggapin ang lahat ng kadakilaan na plano ng Diyos sa huling mga araw na ito. At nandiyan ay mga kapatid, that's why tayo ay nagpapatuloy na sumasamba sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos sa mga huling mga araw na ito. Balikan natin ang verse 26, chapter 1 ng 1 Corinthians. The reason why hindi daw marami ang mga tinawag na mga marurunong. Because ang taong marunong minsan ay mahirap kumilala sa salita ng Diyos. At totoo yan, mga kapatid. Kahirap ng isang tao na matalino na makaunawa ng kalooban ng Diyos. Sometimes mapapagod tayo sa pagpapatuo sa kanila. Pero kung sila ay hindi makaunawa, hindi natin pwedeng ipilit ang biyaya na ito. Lagi natin dinadalangin ng mga tao. Ang sabi niya ni Pablo, basta ninyo ang sa inyo pagkatawag, mga kapatid, hindi maraming marunong sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi marami yung mga mahal na tao, yung mga noblemen, ang mga tinawag ng Diyos. Kaya sino ang pinaghandaan ng mga dakilang bagay? Nakita niyo ba yung sarili? Mga simpleng tao sa lipunan. Mga tao na mga ordinaryo, karamihan ay mga simpleng namumuhay sa barangay, pero pinayaman ng pananampalataya. Nakita ba ninyo ang kabutihan ng Diyos sa buhay ninyo, mga kapatid? Na tayo ay dating mga walang kaalaman at walang salita na tayo ay nilalakaran sa huling mga araw na ito. Yet by the wisdom of God, by the Spirit of the Lord na ipinagkaloob sa bawat isa, ngayon tayo ay mayroong kapangyarihan para lumakad sa kaniyang salita sa huling mga araw na ito. Let's read some verses and we will close. Ating punta ng Psalms 31. Psalms 31. Basahin natin sa verse. Just bear with me, mga kapatid, sa ilang mga sandali lang. Verse 19. Ang sabi diyan, o pagkadakila ng iyong kabutihan. Ito ba ang ating mga puso sa gabi nito, mga kapatid? Kayo ba'y nag-i-enjoy sa mga kabutihan ng Diyos? Ang sabi ng Scripture, all the days of our life, ang goodness ng Diyos ay sumusunod sa atin. Walang sawa na ang kabutihan ng Diyos ay gumagawa sa bawat isa. Ang sabi diyan, oh, how great is thy goodness. Pagkadakila ng iyong kabutihan na iyong iningatan para sa kanila na nangatatakot sa iyo. Na iyong ginawa sa kanila na nagsisipag kanlong sa iyo sa harap ng mga anak ng mga tao. So try to imagine ang salita ng Diyos ay nangusap, sabi diyan, which thou hast wrought for them that trust in thee. Alam ng Diyos sa mga panahon na darating, hindi tayo basta nagtiwala sa salita ng Diyos. Sometimes it takes for a while. Sometimes it takes months, years, bago tayo lubusang nagsuko ng buhay sa Diyos at maunawaan, ito pala ang kalooban ng Diyos. At yan ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Pero kung hindi gagawa ang Espiritu ng Diyos, ang lahat ng bagay na ito na mabubuti ng Diyos ay hindi papasok sa ating mga kaluluwa at hindi natin ma-enjoy ang maraming mga bagay na ito. Pero sabi diyan, God has wrought, sabi diyan, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men. Sa lihim ng iyong harapan ay iyong ikukubli sila sa mga banta ng mga tao. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang mag-iingat. Thou shalt hide them in the secrets of thy presence from the pride of men. Ibig sabihin, ang Diyos ang bahalang magbantay sa iyo, mag-ingat sa iyo through the years ng iyong existence. Because God prepared something great para sa iyo. Thou shalt keep them secretly. Iyong iingatan silang lihim sa kulandong mula sa mga talas ng mga dila. Purihin ang Panginoon sapagkat ipinakilala niya sa akin ang kanyang kagilagilalas na kagandahang loob sa isang matibay na bayan.
Sabi diyan, "Blessed be the Lord, for He has showed me His marvelous kindness in a strong city. For I said in my haste," tungkol sa akin, sinabi ko sa akin pagmamadali, "Nahiwalay ako sa harap ng iyong mga mata, gayon may dininig mo ang tinig ng aking pamanhik nang ako'y dumaing sa iyo." Oh, ibigin ninyo ang Panginoon ninyong lahat ng mga banal niya. Pinalalagi ng Panginoon ng tapat at pinanghigantiang lubos ang manggagawang palalo. Kayo'y magpakalakas at magdalang tapang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. So, ibig sabihin, darating ang panahon, those who will believe in this gospel, in this grace, maunawaan natin, ang Diyos pala ay gumawa na ng pag-iingat by His grace. Sa panahon na tayo lumalakad sa ibabaw ng lupa, until such time, narinig natin ang pagtawag ng Diyos. Now, na-realize natin, kay buti ng Diyos sa buhay natin, kay dakila ng kanyang mga plano, mula sa panahon pasimula hanggang sa present time, hanggang sa panahon darating, hindi tayo pababayaan ng kanyang mga salita. Hallelujah! Hebrews 11:16, verse 16. Sabi diyan, "Ngunit ngayon," now gusto kong punta ng pagkaisipan na paghahanda na ginawa ng Diyos. Para ating lubusan makita how great is our God. "Ngunit ngayon ay naganasa sila na lalong magaling na lupain." Sino? Yung mga Old Testament saints, yung mga heroes of faith na tinawag ng Diyos sa lumang tipan. Sa mga tuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Na ang mga tao ng Diyos ay mag-desire, mag-longing ng isang syudad. Sabi ng Scripture, sabi ni Pablo, hindi ginawa ng tao, but God make and build. Ang mga tao ito ay nag-longing, nag-desire sa isang bagay na inihanda na ng Diyos before the time began. Ang sabi diyan, sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. James 1 verse 12. "Mapalad ang tao nagtitiis ng tukso." Sa gabi ito, sino ang mga mapapalad na ito? Hallelujah! Mapalad ang tao nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng puto ng buhay, isa sa mga dakilang bagay na inihanda ng Diyos. Sabi diyan, tatanggap ka ng puto ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Hallelujah! Hindi natin karanasan o hindi natin naranasan before kung paano tayo magmalasakit sa Diyos by His Word. Pero hindi ngayon, nang ang Holy Ghost ay manaan sa atin, nagkaroon tayo ng malalim na pagmamalasakit sa mga salita ng Diyos. Why? Because ang lahat nito ay ipinangako ng Diyos. Before the time began, again, ulitin ko, bago pa mangyari ang lahat ng bagay. James chapter 2 verse 5. Uli mga talata, mga kapatid. "Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos sa mga dukas ng lipunan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya, and that is you. Kayo ay mga tinawag ng Diyos. Walang kamalayan sa pananampalatayang ito. Walang kamalayan sa kabanalan. Walang alam sa mga plano ng Diyos. Walang alam sa katubusan. Hindi natin alam kung paano tayo makasurvive in this place." Hallelujah. Pero because of those things that God has prepared, meron palang pag-asa, sabi ni Pablo, this vile body will change into isang maluwalhating katawan sa darating na panahon. Ang mababang kalagayan na ito ay itataas ng Diyos sa mga panahon na darating. Kung kayo'y sumasampalataya sa gabing ito, ito ay ating tatanggapin one of these very days, mga kapatid. Ang sabi diyan, hindi pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayaman. O hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Again, kung babalikan natin ang ating teksto, anong sabi doon? Hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na iibig sa Diyos.
Ibig sabihin, nakita na ng Diyos ang ating panahon, mga kapatid. Hallelujah! Nang tayo ay makakilala sa biyayang ito, natuto tayong umibig sa Panginoon by the grace of God. Hallelujah! At ang sabi ni John, quote natin, 1 John chapter 4, verse 14 o 19, tayo'y nagsisiibig sa Diyos because siya ang unang umibig sa atin. Tayo ay nag-desire sa Diyos nang tayo ay makarinig ng Kanyang salita, nang tayo makarinig ng Kanyang mga pangako, because merong isang Diyos na una nang nagnasa para sa atin. Tayo ay nakakilala by the grace of God. Tayo ay tumanggap sa Diyos sa ating panahon. At nakilala natin na bago pa tayo magmalasakit sa Kanya, siya na ang unang nagmalasakit sa atin. Salamat, merong Diyos na ipinaganda na ang aking mga pangangailangan. Hallelujah. Salamat, merong Diyos na naglaan kahit man ang mga basic needs sa buhay na ito. Kaya nga sabi ni Jesus, sabi ng salita ng Diyos, na kung paanong ibinigay ang lahat ng ating mga pangailangan, gaano pa? Or the other way around, kung paanong ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin, gaano pa ang ating mga pangangailangan? Gaano pa yung mga basic things na minsan iniisip natin kapag tayo walang-wala na, parang ang hirap pumaroon sa presensya ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi kayang palitan ng mga material na bagay ang kagalakan sa Espiritu ng Diyos. Hindi kayang palitan ng mga kayamanan ang kasarapan ng mga pangako ng Diyos. Sabi ni Pablo, hindi kayang tapatan ng kalwalhatian na naghihintay sa buhay ninyo sa panahon ng darating ang mga bagay na ating nararanasan sa kasalukuyan. Kaya kung marami mang pagluha, maraming mga kabigatan, magpatuloy lang tayo magsamba sa Diyos. Magpatuloy lang tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Because as we worship the Lord, ang Diyos ay meron siyang ginagawang mabuting bagay. Hallelujah! Ang sabi ng ating inaawit madalas, ang mga kasagutan ay pawang mga nasa daan na. Hallelujah! And God still a God of miracles sa ating panahon. Ating palapakan ng Diyos, mga kapatid. Kaya sarap marinig ang mga testimony ng ating mga kapatid sa dako ng Samar. Oh, I just realized how the Lord works sa panahon na yun. Ang sabi ng testimony ng Ate Juliet, aming pinsan, dahil totoo yun, bata pa ako, nakikita ko na siya. Even Kuya Jimmy, sa GMA pa kami nakatira. Kung paano sila noon ay nakakarinig na ng mensahe, nakakarinig na sila ng mga pangalan sa ating panahon, yet ang puso nila ay masyadong malayo sa gawain ng Diyos. Mas naging priority nila ang mga personal things, ang mga trabaho, ang mga negosyo, not knowing na kahit gaano tayo, hallelujah, pilit lumalayo sa presensya ng Diyos, isang araw, tinawag pa rin sila. At yun ang kinagalak ng puso. Si Kaya Jimmy, iyak ng iyak habang siya nagpapatuo. Sabi niya, noon, hindi ko talaga pinapakinggan, kahit mga araw si Tay Franco, sabi niya sa GMA pa, wala sa aking puso ang kagalakan para mag-worship, para magpuri sa Diyos, para magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Sabi niya, mas gustuhin ko pang tanggapin kung ano yung parusa ng Panginoon sa akin. Can you imagine, sabihin ng isang tao ang bagay na yun, pero meron palang pag-asa sa Diyos, mga kapatid. Salamat, meron palang Diyos na nag-prepare na mabuti mga bagay. Hallelujah! At nung siya'y tawagin ng Diyos, ngayon niya na-realize kung gaano kabuti pala ang Diyos sa buhay niya. Dahil hindi lang siya ang tinawag, ang kanyang sambahayan, kasama niya naglilingkod sa Panginoon. He is so grateful. Ang mga kapatid sa dako na yun ay napaka tawag niyan, masaya kailang mga puso na sila ay nakakilala sa biyaya ng Panginoon. Tayo po yung bukod manalangin. Aming Diyos, Ikaw ay karapat-dapat sa lahat. Papuri, pasalamat ay sa iyo. Sa iyo ay aming ibinabalik, O Diyos, dahil tunay na ito'y gawa mo sa buhay namin sa uling mga araw. Hindi lamang sa amin, Panginoon, kundi maging sa mga nauna sa amin, O Diyos. Maging sa aming mga magulang. Panginoon, pinatunayan ng iyong salita that you are the same yesterday, today, and you will still the same forever, O God. The God who has called these people. Ang Diyos na nagsabi, I will put my words in your heart. Aking isusulat, ilalagay ang aking salita sa inyong mga puso. I will write my word, my plans. Hallelujah. Aking ipapasok sa inyong mga puso ang mga bagay na aking inihanda sa mga unang kapanahunan pa. At salamat, O Diyos, for this privilege even tonight, Lord. Salamat sa inyong biyaya. Once again, to hear your word. Makita pa namin ang iyong mga gawa sa uling mga araw, O Diyos. Salamat, Panginoon.
Hindi mo na-spare ang buhay namin, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ay naging isang Diyos na mahabagin sa amin. Diyos na mabuti sa amin. Diyos na nagmalasakit sa buhay namin. Diyos na naging long-suffering sa buhay namin. Kahit marami kami mga kulang, kahinaan na nagagawa, O Diyos, ang iyong saganang biyaya ay patuloy na gumagawa sa bawat isa. Bless your word, bless your people, bless the church, O God. Pagpalain pa ang aming mga buhay, pagpalain pa ang bawat sa ng iyong mga salita, at pagpalain din ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Patuloy na ikaw ay kumuha ng karangalan mula sa bawat isa, O Diyos. Palain ang iyong mga salita na iyong pinahayag, at ikaw ang siyang mabigyan ng kalwalatian, karangalan. All the glory to you, O God, all the praise and honor. We give all the thanksgiving, Panginoon, sa iyo, sa iyong mga salita, sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen.